Naghari ang katahimikan na magpaalam ang doktor at nurse sa kanila. Babalik na lang kami mamaya, Leia. Maya-maya sabi ni Papa Reynaldo. Salamat po, Papa. Yumakap siya rito, tinapik nitong likod niya. Ma, si Mama Violi naman ang niyakap niya. Huwag mong pababayaan ang asawa mo, Nick. Bili ni Papa Reynaldo dito. Yesta, sagot nito. Natahimik na naman sila nang wala ng mga ito. Mamaya pa siguro gigising si Tita Letty. Maya-maya sabi nito, mag-breakfast muna tayo sa kantin. Hindi ako nagugutom, tanggi niya. Mas gusto niyang bantayan ng nanay niya habang natutulog to. Leia, baka kapag okay na si Tita Letty, ikaw naman ang nakakonfine dito. Come on, let's eat. Hindi nakaligtas sa kanyang pandinig na hindi sweet ang tinawag nito sa kanya. And it doubled the sadness he was feeling. Nang igiya siya nito palabas ng silid ay nagpatianod na lang siya. Ngayong nakita na niya ang ina, wala nang rason para bumalik pa siya sa Amerika. Hindi na niya kailangan ng green card. Wala na rin siyang may dadahilan dito kung bakit gugustuhin niyang manatili siyang kasal dito. Unless, of course, aminin niyang mahal niya na ito. Pero iniisip pa lang niya ay alam niyang hindi niya yun kayang gawin. Babalikan na lang kita mamaya, sabi ni Nick kay Leia nang lumabas siya mula sa silid ng nanay niya. Pagkaraan ng 4 na araw ay pinayagan na ito ng doktor na lumabas ng ospital. Inuwi nila ito sa condo unit nito. Dito na muna ako matutulog, Nick. Walang makakasama si nanay, sabi niya. Tumiimbag ang ito. Pero hindi rin naman ito tumutol. Then I'll pick you up tomorrow, sabi nito. Pakisabi na lang kay Tita Letty na umalis na ako. Sige, sagot niya. Hindi niya mapigilan ang pagkalungkot. Hindi pa man napapansin na niyang nagbago ng pakikitungo nito sa kanya. Nang mga nagdaang araw ay lagi itong nakaalalay sa kanya. But she could feel that he was just being civil. Parang biglang naglaho ang pagiging romantiko at palabiro nito. Kinalikan lang siya nito sa pisngi bago walang salitang tumalikod. Wala na siyang nagawa kundi ihati dito ng tanaw. She could see her marriage crumbling right in front of her eyes. What do you expect? Mapait niyang pag-amin. You knew from the start na hiwalayan mauuwi ang lahat. Bakit nagtataka ka? Alam na niya ang sagot dahil umasa siyang matututunan siya nitong mahalin. Tulad ng pagkahulog ng loob niya rito sa loob ng napakaikling panahon. She smiled bitterly. Pumihit siya pabalik sa silid ng ina. Nay, baka matunaw na ako sa kakatitig niyo. Biro ni Leia rito. Sinusubuan niya ito ng mainit na sopas na niluto niya. Marahan itong hinaplos ang pisngi niya. Hindi lang ako makapaniwala na narito ka na sa tabi ko. After all these years, nagsisimula na ako mawala ng pag-asang makita ka. Natahimik siya. Inilapag na muna niya ang mangkok sa side table. Yun ang marahil ang tamang pagkakataon na mag-usap sila at linawin ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isip. Alam niyo naman kung saan ako matatagpuan 15 years ago. Bakit hindi niyo natuntun ng daan pabalik sa atin? Tanong niya. Walang panunumbat sa tinig niya. She just realized na mas malaki pa rin palang pagmamahal niya para dito kaysa sa galit. Gusto lang niya magkaroon ng kasagutan ng maraming tanong na gumugulo sa kanyang isip. Then they could close the chapter in their lives and move on. Bumakas ang pagkalito sa mukha nito. But I did. Kumunot ang noo niya, bumuntong hininga to. Hindi ko masisisi si Dolfo kung hindi niya sinabi sa yung binalikan kita. But I really did, Leia. Nang makuha kong green card ko, bumalik ako sa La Union para kunin ka. Pero itinago ka sa akin ng tatay mo. Ipinagkait niyang makita kita. Ang sabi niya yung nasa isang kamag-anak kanya at nagbabakasyon. Hanggang sa makaalis ako ay nagmamakaawa ako sa kanya. Pero naging bingi siya sa pakiusap ko. Matamas siya nitong tinitigan. Hindi kita masisisi kung hindi mo ko paniwalaan. Kinapa niya sariling damdamin. Naniniwala ako sa inyo, Nay. Wala rin siyang makapanggalit para sa ama. Nangyari nang nangyari. Hindi na nila maibabalik pang panahong lumipas na. Paano kayo nakapagpakasal kay Bill? Mahal na mahal ako ng tatay mo kaya dinaan niya ako sa dahas. Sa pag-asang kapag nakuha niya ako ay magpapakasal ako sa kanya. Pero hindi ako pumayag. Nakisama lang ako sa kanya alang-alang sa iyo, Leia. Para may kilalanin kang ama. Pinilit kong sarili kong pakasamahan siya. 10 taon ang binigay ko para matutunan ko siyang mahalin. And I tried to love your father. Desperately but I never learned to love him. Hindi ito kailangan magpaliwanag dahil alam niyang kailanman hindi pwedeng turuan ng puso. She just knew based on experience. Matagal na panahon din siyang niligawan ni Ronnie at ni Steve sa States pero hindi niya natutuhang mahalin ang mga to. Pagkaalis ko sa atin ay pinilit kong makapunta sa Amerika.
At nung mga panahong yon, pinakamadaling paraan ng maging mail order bride. Nakipagsapalaran ako. Hindi maging mahirap dahil hindi naman ako kasal sa tatay mo. Pinakasalan ako ni Bill. Masaya kami nagsasama noong una. Pero nang dumaan ang mga taon at hindi pa rin kami nagkakaanak, nagsimula siyang magbago. Sa isang pag-aaway namin akong sinisisi niya kung bakit hindi kami nagkaanak. And I blurted out na imposibleng ako ang may diferensya dahil may naiwan akong anak dito sa Pilipinas. Alam kong nabigla siya. That's when he started beating me. Kinuwento nito. Bakit hindi niyo siya iniwan noong umpisa pa lang nasaktan niya kayo? Mapait itong ngumiti. This may sound ridiculous but I love him. Siguro yun ang naging karma ko sa pag-iwan ko sa'yo. Ang magmahal sa isang lalaking hindi nga ako maaring bigyan ng anak ay nananakit pa. And I accepted that fate. Sa paniniwalang doon man lang ay makabawi ako sa kasalanan ko sa'yo. Hinawakan niyang kamay nito at pinisilyon. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Simula noon ay hindi na pumayag si Bill na umuwi ako dito sa Pilipinas nang hindi siya kasama. Ayaw niyang makipagkita ako sa iyo dahil natatakot siyang magkrus ang landas namin ng tatay mo at binantaan niya akong sasaktan ka rin niya kapag nalaman niyang nakikipagkita ako sa iyo. Patuloy to. Puno ng pagsisisi ang tinig nito. Kaya sana mapatawad mo ko kung hindi kita nabalikan ulit. Sanay na akong masaktan sa kanya pero ayaw kong bigyan siya ng dahilan para masaktan ka. Dahil kahit na mahal ko siya, baka mapatay ko siya. Naniniwala siya sa sinabi nito. Pinagpapasalamat niya rin na hindi na sila muling nagkita ni Bill dahil ayaw niyang isiping magiging kriminal ang nanay niya dahil sa kanya. Iiyak na naman siya. Kailan ba matatapos ang luha ko? Pinapatawad na kita, Nay. Kalimutan na natin ang nangyari. We can start all over again. Dito na lang tayo manirahan sa Pilipinas at... Tinakpan nitong nandaliri ang bibig niya. Ngayon nakita na kita at natiyak kong maayos ang kalagayan mo. Babalik na ako sa Amerika. I love Bill sa kabila ng lahat and I know that he loves me as much as I love him. Pero sinasaktan ka niya, protesta niya. Ganun lang siya kapag inaatake ng insecurity dahil sa kapansanan niya. But most of the time, pinaparamdam niya sa akin na mahal niya ako. Katwiran nito. Hinawakan itong kamay niya. Ang huling pinagawain namin ay noong pinilit niya akong bumalik na sa Amerika at tumanggi ako. Sabi ko hindi ako babalik doon hanggat hindi kita nakakausap. Nagalit siya kaya sinaktan niya ako. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng lahat ay mahal pa rin ito si Bill. Waring nabasa nito ang nasa isip niya. You know what I mean? Dahil kagaya ko ay nagmamahal ka na rin. You will still love your husband despite the imperfections na maaari mong matuklasan sa kanya. Gusto niyang tumutol pero paano niya yung gagawin kung alam niyang totoo ang sinabi nito. Mahal niya si Nick at hindi siguro mababago yun ng kahit na anong pangit na katangian nito. Sapat na yun para mabuksan ang isip niya at maintindihan ito. Hindi niya dapat questionin niyon. Walang gabi sa buong buhay ko na hindi ko pinagdasal na sana'y maging maligaya ka. Na sana'y hindi magaya sa akin ang kapalaran mo. Na sana'y makatagpo ka ng asawang mamahalin ka at hindi ka sasaktan. Nakangiting sabi nito. At napatunayan kong dininig din pala ng Diyos ang mga kahilingan ng mga makasalanan. Nasa mga mata nito ang kasiyahan. Look at you now, Leia. You're married to Nick. Alam kong mabuti siyang tao at hindi kanya kailanman pababayaan. Parang may bumikig sa lalamunan niya. Her mother was hopeful about her marriage. At ayaw niya mabigo ito kapag pinagtapat niya ngayon ang tunay na sitwasyon sa pagitan nila ni Nick. Hindi niya kayang saktan ang damdamin nito, hindi pa ngayon. Leia, untag nito, bumaling siya rito. Kapag nagkausap kayo ng tatay mo, ihingi mo ako ng tawad sa kanya. I will, sagot niya. At nasisiguro niyang mapapatawad to ng tatay niya kung hindi man agad marahil sa darating na panahon. Walang sugat na hindi pinaghihilom ng panahon. She silently wished na sana'y magawang paghihilumi ng panahon ng sugat na idudulot ng paghihiwalay nila ni Nick. But deep in her heart, she knew it would take forever. Alis na muna ako, Nay, paalam ni Leia sa ina. Saan ka pupunta? Tanong nito. Sa Makati Med ho, tatanungin kong doktor niyo kung pwede na kayo magbiyahe. Nagpaalam na ito sa kanya na babalik na sa Amerika bago magpasko. Gusto raw nitong ayusin ang pag-aaway nila ni Bill at agad bumalik sa Amerika matapos siyang saktan. Gustuin man niyang pigilan ng ina, hindi niya magawa. Kahit kasi naroon siya, madalas niyang mapansing natitigilan to. Halatang namimiss na nito ang asawa. Bakit hindi mo hintayin si Nick? Nag-aalalang tanong nito, nakagat ni Leia ang ibabang labi. Paano ko sasabihin to? Hindi na sila halos nag-uusap ng asawa. Kung pupunta man ito sa ospital para dalawin ng nanay niya at hindi dahil sa kanya.
Ni hindi na ito nagtatanong kung kailan siya babalik sa bahay nila sa Laguna. Leia, nagangat siya ng muka. Ang sabi ko, bakit hindi mo nalang hintayin si Nick para samahan kang pumunta sa ospital? Pilit niyang pinasigla ang boses. Hindi nanay, sandali lang naman ho ako doon. Kapag pumunta siya rito, pakisabi na lang na babalik ako kaagad. Parang hindi na ito makapagtanong, hinalikan na lang siya sa pisngi. Leia! Napamugnaw siya sa tumawag sa kanya, mabilis na lumapit sa kanya si Ronnie. Kamusta ka na? Hinagot siya nito ng tingin. Naroon pa rin ang paghanga sa mga mata nito. Mabuti naman, sagot niya. Bakit nandito ka? Kakausapin ko si Dr. Toy Talba about my mother. Napapikit siya dahil nalalabong tingin niya rito. Nang magmulat siya, umiikot ng paningin niya. Hey, are you alright? Nag-aalalang tanong nito. She swayed. Maagap siya nitong nahawakan sa braso. Giniya siya nito paupo sa isang bench. Hanggang sandali lang ang nakalipas ay naayos na ulit ang pakiramdam niya. I'm okay, sabi niya nagmulat ng mga mata. Are you sure? Namumutla ka. Mata man niya tong tinitigan. Malimit ka bang mahilo? Saglit siyang nag-isip. Hanggang pagkatapos lumabas ng nanay niya ng ospital, nakakaramdam na siya ng ganoon. But she tried to ignore it. Inakala niyang dahil lang yun sa puyat sa pagbabantay rito kaya siya nagkakaganoon. Nasusuka ka ba sa umaga? Tanong pa nito. Kinakabahang tumango siya. Kasabay na pagkahilo, nasusuka rin siya lalo na sa umaga. Could it be? Nagpanik ang utak niya, napatingin siya rito. It could be that you're pregnant? Mapait ang ngiting sabi nito. Alam mo na? Hindi agad rumihistro sa utak niyang sinabi nito. Mas tumanim sa isip niya na alam na nitong ikinasal na siya. Tumango ito. Naroon sa mga mata nitong lungkot. Sinabi sa akin ni Becky, bumuntong hininga ito. He's a lucky man, Leia. Kung sino man siya, I envy him. Ngunit ngayon si Leia na nagtangkang. Mag-smile ng mapait. Kung ganun kasakit ang nararamdaman niya tuwing maalala si Nick, hindi niya alam kung paano siya makakasurvive. Parang hinihiwa siya sa sakit. Ang dibdib. Sasamahan na kita sa OB na kilala ko. Inalalayan siya nitong makatayo. Kahit paano naibsan ng sakit na nararamdaman niya. Siya na ang sagot sa tanong niya kani-kanina lang. She would be able to survive the pain of losing Nick. Dahil sa magiging anak nila, hindi siya magpapatalo sa depression because it would not be healthy for the baby. Nahaplos niyang flat na flat pa niyang puson. Don't worry baby, mommy's here for you. Too bad. Wala ka na magigis ng totoong pamilya. She immediately erased the thought. Ayaw niya mag-isip na malulungkot na bagay. Baka maging malungkutin ang magiging anak niya. Oh Nick, she silently cried. Madilim na madilim ang mukha ni Nick nang lumabas ng ospital. Kung hindi siya nakapagpigil ay nasugod na niya si Leia at ang lalaking kasama nito. Kakaayos lang ni Leia nang dumating siya sa unit ni Tita Letty. Sinabi nito kung saan nagpunta si Leia kaya sinundan niya ang asawa. Tatawagin na sana niya ito kanina nang unahan siya ng lalaking nasa unahan niya. Agad niyang namukha niyo na ang lalaking kasama ni Leia nung kasal ni na Andre at Gail. Shit, kahit ayaw niyang isipin parang tuksong sumasalit sa isip niyang pagyakap ng lalaking yun kay Leia. Kung hindi lang niya inaalala na baka magkasakit ang kanyang asawa, ay sinuntok na niya ng lalaking yon. At si Leia, hindi niya gustong isipin na pinagtataksilan siya nito. Padabog niyang isinara ang pinto ng kotse niya. Hanggang sandali nakasubsob lang ang ulo niya sa manibela. Go back inside and get your wife. Umiling siya, binuhay niyang makina ng sasakyan at pinasibad yun palabas ng parking lot. Nang makakuha ng go signal sa doktor, agad nagpa-schedule ng flight ang nanay ni Leia pabalik sa Amerika. Nang araw na yon, inihatid nila ito ni Nick sa airport. Please, alagaan mo anak ko Nick. Bili nito sa asawa niya. Makakaasa kayo, Nay. Sagot nito. Nakagat niyang ibabang labi. She was almost sure na napilitan lang itong magsinungaling para paluguran ng kanyang ina. Leia, niyakap siya nito. Magkita tayo kapag nakabalik ka na sa States. Nangako kayong dadalaw kayo kina Violi. Nauna na roon ang mga magulang ni Nick. Napilitan siyang tumango. Mag-iingat kayo ron, Nay. Kapag sinaktan ka ulit ni Bill, umiling to. Hindi na ako papayag na gawin nun. Mag-uusap kami, Leia, and I'll make him understand na kahit magkita tayo, ay hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa kanya at patunay ang pagsunod ko sa kanya doon. Umaasa siyang ganun nga ang mangyayari. Ayaw niyang isipin na sasaktan na naman ng lalaki yun ang nanay niya. Gusto niyang pigilan ang ina at sabihin ditong magsama-sama na lang sila sa Pilipinas. Pero nakikita niyang pagmamahal nito para kay Bill. At hindi niya kayang questionin ang pagmamahal na yon. Don't worry sweetheart, you're in good hands. Hindi ka pababayaan ni Nick, paniniguro nito. Yeah, she wanted to sound convincing. Pero hindi niya alam kung nagawa niya yon. I better be going, baka maiwan na ako ng eroplano.
Maya-maya ay sabi nito. Niyakap nito si Nick bago siya niyakap ng mahigpit. I love you. Bulong ng nanay ni Leia habang niyayakap siya. Despite what happened, I never stop loving you. I know. Hindi man niya gusto ay gumaralgal ang boses niya. Siguro ay dahil alam niyang matagal bago sila makikita ulit. At mangyayari lang yun kung itong umuwi sa Pilipinas. Wala na siyang balak na bumalik sa Amerika kasama si Nick. Mas nakadagdag sa naramdaman niyang lungkot ang isiping yon. And I love you too. Ingat ka roon. Tumango ito bago tumuloy na sa loob ng terminal. Kumaway pa ito sa kanila bago tuluyang nakihalubilo sa ibang pasaherong paalis. Pinahid nila ang luhang naglanda sa pisngi niya nang wala na ito sa paningin niya. Halika na. Matabang nayaya sa kanya ni Nick ni hindi ito nag-abalang alalayan siya. She bit her lip. That was it. Ayaw man niya. Oras na para mag-usap sila ng masinsinan para matapos ng lahat ng pagpapanggap nila. Can we talk? Tanong ni Leia kay Nick na makarating sila sa bahay sa Laguna. Hindi na siya nagtaka kung bakit parang hindi na warm ang dating ng bahay na yun sa kanya. Hindi ito lumingon ng sumagot. About what? Tanong nito. About us, sagot niya. Sandali itong natigilan, pagkatapos tumango. Doon tayo sa study room. Sa study room sila mag-uusap. He made it sound like they were going to talk about business. Mapait siyang ngumiti. But they would be talking about business, the ending of the business agreement. Ganun nga lang kaya ang turing nito sa pagpapakasal nila. Sumunod siya doon. They had to end the marriage at ngayon na ang tamang pagkakataon. Dahil kung patatagalin pa niya yon, baka hindi niya na makayang palakihin ang padar sa pagitan nila. Umupo si Nick sa swivel chair sa likod ng mahogany table. Western itong maupo siya sa tapat noon. Hindi niya maiwasang masaktan. Naglalagay nito ng harang sa pagitan nila. As if, silently telling her na gano'n na sila ngayon. Magkalayo. Inalis ni Leia ang bara sa kanyang lalamunan. She knew he was waiting for her to speak. Hindi niya mabasa kung anong nasa mukha nito. I want to thank you for everything. Simula niya, pilit niyang pinatatag ang boses. Gusto kong malaman mong I really appreciate the sacrifice you did nung pakasalan mo ko. It was so noble of you. Saglit siyang huminto para kalmahin ang sarili. Pero, hindi na ako sasama sa'yo pabalik sa Amerika. The only reason why I wanted to stay there ay para hanapin ang nanay ko. I thought so. Malalim na sabi nito, napatingin siya dito. Hindi lang siya dinadayang kanyang pandinig, nasisilip niyang galit sa mukha nito. Yun ang unang pagkakataong nakita niya yun dito. Sanay siyang nakikitang lagi itong nakangiti at ngayon nakita mo na siya, you can find any reason why you should want to stay with me, dagdag nito. Nalito siya sa nabakas na galit sa boses nito. Tinaas nitong isang kamay para pigilan siya sa pagsasalita. No need to explain, Leia. Umiling to. As if regretting something. I knew it simula nung malaman kong hindi mo pinagkatiwala sa akin ang katotohanan iyon. Tungkol sa pagkatao mo. I gave you my name pero hindi mo nagawang sabihin sa akin ang totoong dahilan kung bakit gusto mong manatili sa Amerika. Everything happened so fast sa pagitan natin. Muli pinigilan siya nitong magsalita. Hindi rin siguro kung magtatagal dito. Babalik na ako sa Amerika. Para siyang nilatigo sa sakit na naramdaman niya. Ako, yun ang ginamit nitong pantukoy. Isa lang ang pwedeng ipakahulugan doon. He wanted his life back. At ngayon natulungan na siya nito, wala na itong obligasyon sa kanya. Pero may nangyari na sa amin. Silly, it's because you let it happen. Napabuntong hininga siya. Walang ibang pwedeng sisihin kung hindi siya rin. Wala sa usapan nilang may mangyayari sa kanila. At wala rin sa usapan nila na may love siya rito. Pero yun ang nangyari, and it was not his fault. Nagangat siya ng tingin dito. Gusto niya makita sa mukha nitong nakikita niya noon tuwing tinititigan siya nito, nung nakala niyang mahal na rin siya nito. Pero blankong mukha nito, kahit ang galit na nasilip niya kanina'y wala na. Coldness and indifference were the only emotions left. Siguro dahil mali ang hinala niya noon, inakalang may katugon din ang damdamin niya. Tumango-tango siya. Ipadala mo na lang sa akin ang divorce papers. I'll be returning your name. Ibigay mo yun sa babaeng karapat-dapat para sa'yo. Kumibot ang mga labi nito. She waited for him to speak pero hindi nito ginawa. Hanggang saglit na naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Deep in her heart, umaasa siyang sasabihin nitong hindi nila kailangang magdiborsyo. Dahil gusto nitong manatili silang kasal. Na siya ang babaeng gusto nitong magdala ng pangalan nito habang buhay.